Medyo nakakalungkot kasi yung mga nangyari nitong mga nakakaraang araw. Ano? Kung kayo po ay nagmamonitor ng mga news, sunod-sunod po yung mga trahedyang naganap. Ano? Matapos yung naging trahedya dyan sa Senado, ay nako ha, intindihin nyo muna yung mga nabiktima ng lindol dyan sa Mindanao. Ano? At syempre yung mga nabiktima po nung walang habas na pamamaril. Sa kasaysayan ng Pilipinas, first time po nangyari niyan, yung mass shooting sa paaralan, sa loob ng bakuran ng paaralan. Diyan sa may Tacloban City, medyo nakaka-alarma po talaga yan. Maraming pagtatalo ngayon kung kailangan ng ibaba yung edad. Yung mga kabataang nagko-commit ng heinous crime para makakulong na sila, gusto nilang i-amend yung juvenile justice law ng Pilipinas. Meron akong napanood na isang political analyst. Ang sabi niya, ang paggawa ng batas ay hindi po base sa emosyon. Ito po ay base sa datos at base sa science. Alam niyo, may punto po yung mamang iyon na aking napanood. Dahil kahit naman po sa ating pang-araw-araw na buhay, pagka mataas po ang ating emosyon, lalong-lalo na paggalit po tayo. Sabi nga nila don't make promises when you are happy. Diba? And don't make decisions when you are angry. Kasi malamang sa alamang hindi magiging mas makatotohanan at epektibo yung magiging desisyon natin sa buhay. Wag po tayo ngayon naintindihan natin kasi kung ako man ang nabiktima niyan o kung anak ko man ang nabiktima niyan, wag naman sana. So talagang ganun din yung magiging unang reaksyon ko, diba? Gugustuhin ko rin talagang maparusahan kahit ano pang edad yan, ba't mo ginawa yan? Pero yung mga batas po natin, mga kabandera, ito po ay hindi po binabase sa emosyon. Ito po ay binabase sa datos at sa science. Meron po mga pag-aaral na ginawa dyan ng ating pamahalaan nung nangakaraan. Siguro, mas magandang tingnan natin, i-review natin yung mga naging pag-aaral na yan in the past na naging basehan yung pag-create po ng juvenile justice law. Amended na nga yan, baka pwede nating i-revisit yung mga studies na ginawa natin before. Baka naman medyo, alam niyo yon, maiba na yung resulta. At baka naman may punto rin itong ilang mamamayan natin, ilang mambabatas natin na nagsusulong na ibaba yung edad ng coverage niya yung pwedeng maparusahan. Batas, Pero tingnan din natin mga kabandera, paalala lang sa ating mga kababayan. Alam niyo, nasa demokrasya nga tayong bansa, Pero hindi naman ibig sabihin yan, magiging irresponsible na tayo sa mga ilalabas nating statements, mga opinion. Yung opinion na word ay ginagawang scapegoat ng mga vlogger para hindi makasuhan ng libel o cyber libel. Alam nyo, dapat maging responsable tayong lahat. Huwag tayo magpapadala sa galit at huwag tayo magtatanim ng galit sa dibdib o sa puso ng ating mga kababayan para, alam niyo yun, para kumiling lang sila sa inyong mga paniniwala. Kung ganyan paniniwala ninyo, be it. Pero please be responsible enough. Patatanda na po tayong lahat. Huwag po tayong mang-usong. Yun. Diba? Huwag mo nang lagyan ng asin yung sugat. Huwag mo nang hagisan ng gasolina yung apoy. Mga kabandera, basta ang palagi na natin sinasabi, don't make promises when you are happy. And don't make decisions when you are angry.